ang dalawang grupo. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po Panginoon sa araw rin na ito. Kami po ay magde-devotion ngayon. Naway Panginoon, ito'y gagawin po namin ng buong pagmamahal po sa inyo at hindi pagkukunwari. Panginoon, basbasan niyo po yung bawat isa, yung kanilang mga isipan at puso na maintindihan po ito at maisagawa po sa inyong buhay, ay sa kanilang buhay po Panginoon. At Panginoon, naway patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin at kung maaari po Panginoon ay hindi na namin magawa ito at mas lumalim yung pananampalataya ng bawat isa at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Dalawang grupo. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at maluwang ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang nagsisipasok doon. Sapagkat ang pintuan at makipot ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Ulit po mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ang marami at kaunti ay naglalarawan sa dalawang grupo ng mga tao. Yaong mga pumapasok sa malawak na pintuan at naglalakbay sa malawak na daan patungo sa patutunguhan ng pagkawasak ay marami. Kabilang dito ang mga pagano at nominal na mga Kristiyano, mga ateista at mga relihiyonista, at mga teista at mga humanista, mga Hudyo at mga Hintil, bawat tao mula sa bawat edad, pinagmulan, panghihikayat at mga pangyayari na hindi nakarating sa pagliligtas ng pagsunod kay Hesukristo. Sa araw ng paghuhukom marami ang mag-aangkin na mga tagasunod ni Kristo. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay nagpalayas ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay ginanap maraming himala. At pagkatapos ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong nagsasagawa na katampalasan. Mababasa nyo rin po yan sa Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23. Ang mga ibinukod ay hindi lamang mga ateista o ranggo ng mga pagano, kundi mga Kristiyano nag-aangking, kilalan at nagtitiwala kay Kristo ngunit tumanggi na lumapit sa Kanya ayon sa Kanyang mga kondisyon. Ang grupong dumaan sa makipot na pintuan at naglalakbay sa makipot na daan at nakalaan sa buhay ay kakaunti sa bilang. Sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 22 verse 14. Siguraduhin na ikaw ay nabibilang sa iilan at hindi sa mga tatanggap ng nakagigimbal na deklarasyon ni Jesus sa araw ng paghuhukom. Tanungin ang iyong sarili, ano ang ilan sa mga pinakadakilang kasinungalingan na umaakay sa mahinahong relihiyon sa paniniwalang tinanggap nila si Kristo sa kanilang mga puso? Sa anong mga paraan ang ating mga simbahan ngayon ay tinatanggap ang mga ito? Paano tayo makikipaglaban sa mapaninlang na pakana ng kaaway? Tayo manalangin. Panginoon, naway sa grupo ng dalawang tao na ito, mas marami po sa nakakakinig dito, ang piliin po ang kokoonti. Dahil kokonti lang po ang talagang gusto magbigay ng buong buhay nila para sa inyo. Yung kondisyon nyo po, Panginoon, ay tanggapin si Hesukristo bilang kanilang Panginoon. Ibig sabihin, sila ay magpapakaalipin kay Kristo at susunod ng buong pagmamahal. Hindi po dahil sa aming relihiyon o sa aming mga ranggo sa aming buhay o kung sino man kami. Panginoon, huwag niyo pong pabayaan na merong maligaw doon sa malawak na daan dahil nakakahikayat po talaga ito. Ngunit Lord, idala niyo po sila sa tamang daan. Marami pong salamat Panginoon. Maging kami ay maging dahilan na ipagkalat kung paano po dumaan doon sa makipot na daanan. Marami pong salamat Panginoon at ipinapanalangin namin to sa ngalan ni Jesus. Amen.